Nagsalita ito ng, "Basang-basa ka na, iha. Saan ka ba papunta? Makakasama sa iyan." Ngumiti na lamang ako pabalik at sinabi ngang susunduin ko ang pinsan ko. Literal na madilim na nun. Bukas ang motor ko para magamit ko yung headlight. Habang nagpapatila kami doon ay may napapansin ako sa kanya. Pasilip-silip ito sa labas ng waiting shed na tila ba may binabantayan. Akala ko nga ay baka naghihintay lamang din ng sundo pero yung paulit-ulit niyang pagtingala sa taas ang medyo nakaagaw talaga ng pansin ko. Alam ko namang naghahantay rin siya na tumila ang ulan. Pero hindi mo naman ata kailangang libutin ang paningin mo sa taas. Lalo na sa mga kapunuan, di ba? Walang ano-ano ay lumapit ito sa akin at bumulong. "Iya, ayos ka lang ba? Gusto mo bang sumama muna sa akin? Basang-basa ka na. May anak kaming babae na kasing katawan mo rin. Manghiram ka muna ng damit. Diyan lang ako nakatira." Siyempre ako, Sir Seth. Inisip ko naman talagang tumanggi. Sino ba naman yung oo na lamang bigla, di ba? Tsaka sanayan lang yan. May pagkakataon talaga na basa tayo sa ulan. "Iha, sumama ka muna sa akin. Diyan lang ako nakatira, sige na. Sasaglit ka lang sa bahay." Sa pangalawang pagkakataon, tumanggi ako. Kahit na maulan, tumayo na ang matanda kahit na walang imik. Yung kaninang mga dala niya na kaya niyang buhatin, pinaramdam niya sa akin na parang bigat na bigat siya. Tapos ay naghahaplos ng likod na akala mo nasasaktan o nananakit. Binitawan nito ang mga bitbit at muling lumingon sa akin, sabay sabing, "Magkano ibabayad ko, iha, kapag hinatid mo ako sa amin? Mabilisan lang. Kahit ibaba mo lamang ako sa tarangkahan namin at maibaba ang mga gamit kong mabibigat." Sa pagkakataon na ito, ewan ko ba, siguro magkahalong inis o awa. At nang sinabi niya namang tarangkahan lang ay umuo na lamang ako. Tatandaan ko na lamang ang mga dadaanan kung sakaling kailangan kong humingi ng tulong. At mukha namang magkakalapit ang bahay doon sa barangay na tinuro ng matandang to.